Ngayon sumasalubong sa bagong taon, abay halos 70 na ang nabiktima ng paputok simula po noong isang linggo. Ngayong araw nga, higit 20 ang naputukan. Live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. JC, ilan ang isinugod dyan at handa na ba ang mga ospital? Cheryl, 4 injuries so far dito nga sa East Avenue Medical Center, pero posibleng tumaas pa nga yan habang palapit nga yung pagsalubong sa bagong taon, kaya po naghahanda na itong ospital. Pagpasok ng gusaling ito sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, bubungad ang mga lamesang kompleto sa mga panlinis ng sugat. Ready na rin ang mga gagamitin sa operating room gaya ng ronger at bone saw. Para yan sa mga pasyenteng kailangang putulan ng bahagi ng katawan. Ito yung kamay natin. Ito yung kung exposed yung buto mo dyan. Yun yung gagamitin natin na pangkuha ng mga buto na exposed para masara natin yung skin. Karaniwan daw itong ginagamit sa mga napuputukan ng kwitis at lapla. Sa ngayon, may 4 na fireworks-related injury dito sa East Ave. Lahat ng yan, mismong araw ng Pasko isinugod sa ospital. 9 years old na lalaki ang pinakabata. Minor injuries lang naman ang nakuha nila at nakalabas na ng ospital. We're preparing for the worst na baka nga tumaas yung kaso, kaya pinaghahandaan namin. Ngayong araw, 26 ang mga bagong biktima ng paputok ayon sa DOH. Dahil dito, umakyat na sa 69 ang firecracker-related injuries na mas mataas kumpara sa 52 lang noong isang taon. Kaya taon-taong panawagan ng ahensya sa publiko, huwag magpaputok. Bukod dyan, binabantayan din ng DOH ang komplikasyon sa ilang sakit gaya ng stroke. Maaari yang makuha sa sobrang pagkain ng maalat at matataba na nagpapataas ng presyon. Kabi-kabila pa naman ang handaan ngayong holidays. Sa East Avenue Medical Center, tumaas sa nakalipas na 4 na taon ang stroke cases tuwing Disyembre. At simula noong Sabado, 11 na ang stroke cases sa ospital. Kaya hinay-hinay muna sa pagkain. Ang stroke kasi pwedeng maraming factors ang mag-cause niyan. So pwedeng dahil kung high blood ka, diabetes ka. Kaya importante po na kung may maintenance sila, wag po silang lalaktaw sa kanilang mga maintenance medication. Kaya ang senior citizen na si Ophelia na may maintenance sa high blood, tiis-tiis na lang daw muna sa parating na medianoche. Tingin ka lang, natatakam ka. Mahirap ma-high blood. Ayoko mamatay. Salamat po. Cheryl, ito nga yung treatment and consultation area para nga doon sa mga firecracker injury. At sa ngayon nga ay ready na po ito kanilang mga panlinis ng sugat at itong mga pantahe for a major operation. At doon naman po sa banda roon yung kanilang operating room para po doon sa mga major surgery at sa mga blasts. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.